Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. 17 ka Chinese nationals nga nadakpan sa cybersex den sa Harog. Insentensyahan niya guilty sang korte sa ilang mga kaso. Mga akusado, iga-turnover na sa Bureau of Immigration. Napatay sa Western Visayas bangod sa epekto sa habagat, nagdangat na sa 4 suno sa RDRRMC6. 73,000 na ka mga pamilya ang apektado. Na-record nga volcanic earthquake sa Mount Canlaon, nagsaka naman sa masobra 30 base sa monitoring sang PHIVOLCS. Pagbakwit sa mga nag-aistar malapit sa bulkan, nagapadayon. Negosyante sa Saraga, Iloilo, gintuyo holdapon sang riding in tandem suspects. Duwa ka upod sang biktima, gintiro sa mga suspect, pilason. Kag, paghangop sa nagkalain-lain nga issue sa komunidad, tema sang pinakauna nga Bacolod Film Festival. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kago naman yung kapusin and Pretas Live gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Regional Trial Court ginsentensyahan nga guilty ang 17 ka Chinese nationals nga nadakpan sa cybersex den sa Haro. Kapuso, BJMP District Jail sa Pototan nagahulat pa sang mando sang korte sa pagsaylo sa mga akusado sa Bureau of Immigration. Yaring balita nga gintutukan ni Kim Salinas live sa bahin sang Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Kim, anong update? Jert Adrian Apisar ginsentensyahan na ang Chinese nationals nga involvado sa cybersex activities sa Iloilo City. Ginkadismaya sang alkalde sang syudad ang pagnubo sang ila sentensya. Guilty sa 3 nga kaso kriminal ang 17 ka mga Chinese nationals nga nadakpan sa cybersex den sa Balantang Haro, Nobyembre sang nagligad niya tuig. Santo sa desisyon sang Regional Trial Court Branch 39 sa Iloilo City sang Agosto 7, magapangatubang ang mga Chinese nationals ang qualified trafficking in persons, obscene publication and exhibition through information and communication technology and computer system sa idalom sang cybercrime law kag computer-related fraud. Apang bangod sang pagsulod sa mga akusado sa plea bargaining agreement, nagdubo na lang ang ila sentensya. Ang kada akusado ang magapangatubang sang 4-8 ka bulan niya pagkapreso kag multa nga naglabot sa 225,000 pesos kada isa. Ginmanduan man sang korte ang jail warden sang BJMP sa barangay nga Pototan, Iloilo nga saylohon ang mga akusado sa kusteriya sang Bureau of Immigration. Apang antes ni dapat makompleto sa mga akusado ang ila sentensya kag multa. Ang madosang korte ang ginahulat pa sang jail warden sang Pototan. Apang handa sila sa gilayon niya pagpatuman sa order sang korte kung mabato na ini. Diri sang desisyon sa korte, kompleto na naton sir ang detensyon niya kung magiging equivalent na detention sa aton. Then lantaon to sir kung nakabayad na sila sang fine nila. Then we will coordinate first to the PI bago ta sila i-release. Gin-credit sang korte ang tion niya gintinir sang akusado sa detention facility sa Pototan. Pulo na kabulan niya preso ang Chinese nationals, sugon niya gindetain sila sang Nobyembre 2023. Ang manubo nga pagtinir sa mga Chinese nationals sa District Jail sa Pototan ang ginkadismaya ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Abi ko nga ma-preso sila dugay, wait maumbra because that's part of the legal process. I am only disappointed because ako niya gusto na dapat ma-presugid sila yung madugay. Jert, santo man sa desisyon sang korte, mahimo pa madugangan ang tion sang pagkapreso sang mga akusado kung mapasalawan sila nga makabayad sang ila mga multa. Samtang liwat naman nga naghingyo ang alkalde sang syudad sa Homeowners Association sa Iloilo City nga hugton ang ila pagbantay sa ila lugar agod hindi na masulit pa ang kasubong nga illegal nga aktibidad sang mga akusado. Jert?
Maraming nga salamat sa detalye, Kapuso Kim Salinas. Sa iban pang balita, napatay sa Western Visayas bangod sa epekto sang habagat, nagdangat na sa 4. Malaing nga tiyempo posible maglawig pa subong nga simana suno sa Pag-asa. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Magluwas sa mga insidente sang pagbaha kag pag-usmod sang duta sa Western Visayas. 4 ang nalista nga napatay tugas ang epekto sang hangin habagat nga ginpabaskog sang bagyo. 2 sa Antique, 1 sa Negros Occidental kag 1 sa Guimaras nga tugas sang pagkalumos. Although may ginapang-validate pa kini siya no kay although natapo ini siya sa time sa bagyo kay base may ara balaya sa nga nag-swimming siya despite the bagyo pero sa intake sa tinaligtan ni si Mana nga nag-swimming siya pero still tag siya as bagyo related. 9,832 na lang ka mga pamilya sa rehiyon ang nagapabilin sa mga evacuation center kag padayon nga ginatatap sang LGU kag mga ahensya sang gobyerno. Nakapa-release na sang 9,027,507 and 52 centavos nga balor sang food and non-food items para sa aton nga mga pamilya kag individual nga naapektuhan sang pagbaha. Sa probinsya sa Antique, ginamonitor sa gihapon ang mga suba kag coastal areas. Likawan lang anay ang mga aktibidades na lapit sa coastline kay tama kabaskog ang hangin na bagat kag dagko ang daluyong o ng mga wind wave. Nagpagwa naman sa gale warning advisory ang Pag-asa sa diin ginadumilian ang mga magagmay nga sakayan nga magpalawod bangod tuman ka delikado. Ginalauman nga maglawig ang pag-eksperyensya sa maulanon nga tiyempo subong nga semana. Magluwas sining bagyo nga sa hinar nga sa sulod sang PAR. Mayra kita nga bagyo nga sagwa sang PAR nga may international name nga Pulasan. Kag expect naton na mangin maulanon pagid ang ato nga tiyempo bangod gabulig man hindi paghatak sa ato nga southwest monsoon. Samtang sa monitoring sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, naglabot na sa 20 ka mga barangay ang ginbaha sa Iloilo City. 98 ka mga balay naman ang nagkalaguba sa syudad bangod sa malaing nga tiyempo, kung sa diin 127 ka mga pamilya ang apektado. Suspendido sa gihapon ang face-to-face klase sa Iloilo City, humalin preschool tubtub senior high school. Upoy ka Romel Porquia, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Kapuso sa Negros Occidental naman, mga residente malapit sa Mount Canlaon. Padayon yung nag-evacuate bango sa malaing nga tiyempo kag padayon nga aktibidad sang bulkan. Nakatutok Irene Pedreso. Matapos ginmando sang Sabado sang La Carlota City LGU ang voluntary preemptive evacuation sa barangay Araal kag Yubo kag sa iban pa nga barangay malapit sa Mount Canlaon, masobra 200 na ka mga pamilya ang yara sa evacuation center. Sunod sa CSWDO, nagdesisyon nga mag-evacuate ang mga pamilya bangod sa ulan nga na-eksperyensyahan halin pa sa weekend. Partly makonsider natin na preemptive na siya ang ginahimo dito sa may barangay Yubo. For as long wala pa kita isang official na order to go ongoing nga ato na completion kila sa evacuation. Sa banwasang Lakasiliana, 6 na ka-evacuation centers ang ginbuksan sa pag-akomodar sa dugang nga evacuees halin sa 6-kilometer permanent danger zone. Ang mga community, willing sila nag-follow sila dayon from the mayor nga orders. We're talking about their safety, We can't predict, the status of Mount Canlaon. Samtang halin sa duha, liwat nga nagsaka sa 32 ang na-record nga volcanic earthquakes sa bulkan sa sulod sa 24 oras. Continuous man gyapon aton nga monitoring sa activities ang aton nga bulkan. Of course, ang aton pagit nga panulong ang ground deformation, ang inflation sa aton nga ground deformation. Upod Keruel Bangoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Negosyante sa Banwas ang Zaraga, Iloilo gintuyo holdapon sa mga suspect nga sakay sa motorsiklo. 2 ka upod sini gintiro sa mga suspect. Si John Sala nakatuto. Magapauli na kotani halin sa iya grocery store sa Banwas ang Zaraga, Iloilo ang negosyante nga si Tina. Sakay ni sa tricycle nga ginamaneho sa iya bayaw nga si Noel kag kaupod ang tinawo man sini nga si Jake pasado alas 8 Lunes ang gabi. Pag-abot sa maini sa National Highway sa Barangay Poblasyon Ilaya didto na ginpahayag ginsundan ng mga ini ang riding and tandem suspect kag didto asod-asod nga lupok ang nabatian sa mga residente. Suno sa inablos ni alias Tin nga tinawo man sini sa negosyo nagasunod sa ilang tricycle nga ginasakyan sa mga biktima sang nabatian nilang lupok sang pusil. Naghingagaw sila balik kag dito nakita ang 2 ka mga suspect nga sakay sa motorsiklo kag nagpalagyo pabalik sa plaza sang Saraga. Nang ano sila sang motor,
tapos gintiro sa DOH. Ito doon nag-declare man, ang bagong ginagaya doon nag-declare man kung nunda. Duwa ka igo sa pagkatiro sa tiyan ng naangko ni Noel samtang igo naman sa tiilang naangko ni alias Jake. Dugang pa ni alias Maymay dala sa iyati ang ilabenta sa natabong insidente. Apang gamay lang ini bangod nag-abot ang ila stocks kagin bayad na sa iyati ang ilabenta. Posible man kuno nga nagbatong iyati o rason nga gintiro sa mga sospek. Gintinguan pa nila nga lagso ng mga sospek apang wala na nila maabtan. Sunod naman sa tanod nga nakabati sang lupok nakitaan pa nilang pagpalagyo sa mga sospek. Ang ganman. Oh, nung una sila naka-maroon nga sweatshirt, kadlanggo. Pro-wise helmet, hindi naman ano kay layo. Tatlo ka empty shell kag isa ka slug sang balang na recover sa kapulisan sa crime scene. Ginatipon pa sa karon ang CCTV footage sa lugar. Suno sa kapulisan wala sang kwarta nakuha ang mga sospek sa mga biktima. May persons of interest na silang ginasundan sa kaso. Isa sa mga ginalantaw diri nga motibo, mga hilikotanon, bisaman sa ginalantaw diri, amo man ang parte man sa ilang negosyo, isa man sa mga ginalantaw ang anggulo sang pagpag-hold up. Gilayon man niya nakagwa sa ospital si alias Jake, samtang nagapabilin sa ospital si Noel, nga luwas naman sa katalagman matapos nga ginoperahan. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga pelikula naman yung nagatalakay sa nagkailain nga issue sa sosyedad yung pasalida sa Bacolod Film Festival. Yaring balita nga itong gitutukan. Sa pinakaunang ation, ginbida sa mga sinihan sa City of Smiles ang mga pelikula nga obra maestra sa mga Bacolod non-film producers. Napulo ka short films nga may kalawigon nga 20 minutos kada isa ang naghatag ihibalo kag inspirasyon sa mga tumalanaw. Hindi lang kalingawan, kundi eleksyon na hanungod sa nagkailain nga issue sa sosyedad ang ginpasalida. Isa sa mga nagtatak among pelikula nga Manukan Country nga nagatalakay sa mga pagtilaw sa mga manugasan. There's an interesting story with the Manukan Country. So, amo na siya ginpili ko. There's, ano na siya panawag, i-evict na sila sa ilang lugar due to the modernization, ipatindugan sa bagong building, and there's a drama in their story. So, amo na siya ginpili ko. It's really a resonance and a reflex of who we are as a people. Ang ining mga estudyante, magluwa sa excited sa free screening, excited man sa new learning. Bala namon kung diin gid kami bala dapat way or ang path namon nga dapat maging kami bala maging aware kami para ma-open po yung isipan namin about sa mga social problems, like para magkaroon kami ng knowledge kung ano ba yung tamang gawin, kung ano yung mali, and especially para rin malaman namin yung mga tamang values. Ini man ang feeling sa manunodlo nga si Ma'am Genevieve. We need first to appreciate locally, hagda makita appreciate ng aton nga talent. Opo, Kiril Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Barangay Aid on Wheels Project ginlunsar sa probinsya sa Iloilo agud magdala sang bulig legal sa kabarangayan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Sa tinutuyo nga makahatag sang giya partikular sa legal advice sa mga opisyales sang barangay agud masolusyonan ang mga isyu legal sang kabarangayan, ginlunsar sang Liga ng mga Barangay Iloilo sang damlag lang ang Barangay Aid on Wheels program sa Iloilo Province. Suno kay Liga ng mga Barangay President Amalia De Buque, mahimo nga makapangayo sang legal assistance ang barangay kung may problema sa titulo sang duta sang barangay kag sa mga resolution. Makadto kita mismo dito sa mga municipalities dalo nato ng IDP together with DILG. Ginakabig naman nga dako nga benepisyo sa mga barangay ang ini nga programa. Diri sa pagsangaan Pavia, problema nila bangod wala pa masaylo sa barangay ang ginatindugan sang cover gym. Dako nga bulig kay una para diri sa amon sa barangay may mga problems pati sa mga kung paano legal ang mga properties ng barangay sa duta abi ginabakal sang barangay kung paano ma-process. Ang iban nga residente, luyag man kuntani makaambit sa amo nga programa. Kapit pa sa abogado, dan subong pila na danang magasto mo. Ti mahal gid ka tama, ti namin ang nga oportunidad nga maano nga maabel ka mga pumuluyo eh. Ginklaro naman sang Liga ng mga Barangay nga sa subong, Barangay Matters pa lang ang ginaakomodar sang Barangay Aid on Wheels. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV,
One Western Visayas. Mga kapuso, nagbaskog ang Bagyo Hiner samtang yara sa West Philippine Sea kag palayo na sa pungsod. Signal number 1 sa northwestern portion sang mainland Cagayan, Babuyan Islands, Apayao, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union kag Pangasinan. Ulihin nga nasiplatan ng bagyo sa kalayoon nga 255 kilometers west-northwest sang Baguio City. Nagahulag pa nakatundan sa kadasigon nga 45 kilometers per hour. Sunod sa pag-asa, posible subong nga gabi ukon buwas sang kaagahon, yara na ini sa Gua sang Par. Padayon naman nga nagapalapit ang bagyo nga may international name nga Pulasan, kag posible nga sa sulod na sang Par subong nga gabi man ukon buwas sang aga. Magsulod man sa Par ukon indi, padayon nga pabasgon sa duha ka bagyo ang habagat. Sa datos ng Metro Weather, malapad gihapon ang ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros provinces. Mangin alerto sa posible pagbaha o kon landslide. Mga residente naman sang Banago sa Bacolod City nagaantos sang mataas nga baha sa Negros Occidental masobra 20,000 ka mga pamilya apektado sa malain nga sempo. Yaring balita nga itong gintutog ka. 131 ka mga barangay sa 21 ka makabanwahanan sa Negros Occidental ang apektado sa malaing tiyempo sunod sa Provincial Disaster Management Program Division. 23,000 ka mga pamilya apektado kag masobra 3,000 diri ang gin-evacuate. Province of Negros Occidental, miara pa sila sang heavy to intense rainfall na ma-experience until tomorrow. Hugot, nga ginatutukan ang flood kag landslide prone areas kag nabisuhan ang mga residente nga manginalerto kag mang-evacuate kung mamunog ang ulan. Kasubong sang Barangay Zone 8 sa Talisay City nga tagatuhod ang baha halin pa sa weekend. Bantay kami kasi magdakop ng tubig lao. Bila matay namang dapaw, di mamon pag-bakwet yun namon. Samtang 29 naman ka mga LGUs ang nagdeklara sang suspensyon sang klase subong adlaw. Sa duha ka purok sa Barangay Banago, Bacolod City, ginatos ka mga pamilya ang nag-aaguntaw man sa baha. Tingin na bulong ko lang tapos kung na paligo nga hindi ka na magkuti sa basa eh. Kahit siyempre butas ka lang ya perimiya ho. Kaya dako-dako gadyang ba. Lapawan gani yung mga sadyo. Ang pamilya Maat nga may ginahaya nga himata. Gin pa ka maayo nga sa kilid sang dala na lang magplastar. Bawod gin baha ang puluyan. Walo tao eh. Buta ka lang sa salbabida. Sa ulihing monitoring, kalabanan sa evacuee sa syudad amat-amat na nga nagbalik sa mga puluyan. Ginanunsyo naman sa alkalde nga wala gihapon sang klase buwas. September 18 sa preschool tubtob sa senior high school sa pampubliko kang pribado nga mga eskwelahan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, drivers ng sports car nga ginaaligar nagbunggo sa mag-asawa sa Pavia, Iloilo nga ginkamatay sang bana may tion nga makitaan sa publiko base sa mga impormasyon. Kapulisan nagpahayag nga may sightings gidman sa driver. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginkumpirmar sang Pavia Police nga may mga impormasyon nga ginpalabot sa ila angot sa presensya sa publiko sang driver sang sports car nga si Bobo Chavez de la Rosa, ang suspect sa pagbunggo kapag lasak sa mag-asawa sa Pandak Pavia, Iloilo. Matandaan nga ginpasaka na ang kaso nga murder batok sa suspect, pinagi sa regular filing sa piskalya. Hindi naman makakomento ang kapulisan bangod posible nga malapas nila ang sub judice rule. Magsunod siya sa mga convenience store, no? Sa mga series ng Kalinog, Lambunaw. May mga several persons nga nakakilala sa iya na nag-send personal sa aton sa mga CCTVs niya. But nonetheless, naman ang ginambal natin nga we cannot take action on that because we have no holdings as of the moment. Bangod, wala pa kita sang warrant of arrest, no, from the court concerned. Dismayado naman si Shafril nga asawa sa napatay nga si Riv kag isa sa mga biktima. Suno sa iya madugay na sila nga nagahulat sang hearing matapos nag-umpisa ang preliminary investigation sa prosecutor's office sang Hulyo. Do kalaway lang kay syempre ako gantos di. Tapos ang naghimo sa amon di wala lang gilagaw lang. So dapat kinanglan gid sa tanay. Amo lang ginana kog tanay. Ma-detain lang siya bala. Nagalaom ang asawa nga malabot nila ang hustisya sa kamatayon sang iyabana para sa nabilin sini nga duha ka bata. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.
Dead on arrival sa ospital ang 45 anyos na si alias Ireneo matapos makapila ka beses niya ginbuno ni alias Jonard 40 anyos sa Dalan Araneta sakop sang barangay Tangub Lunes sang hapon. Sunod sa kapulisan pareho nga nagatrabaho bilang kargador ang duha. Nag-inom-inom ang mainit tubtob nga nagbaisay. Makapila ka beses sa ginbuno sa sospek ang biktima gitunaan sa iya kamatayon. Padayon pang ginapangita sang kapulisan ang sospek. May something diskustuhan na sila. Ito mo pala ganun ang ipadalman pa na mo investigar kid. Nga sa mo lang kita aking buno yagid pala. Ginbawian sang kabuhi si alias George nga empleyado sa isa ka milling company matapos matiruhan sa barangay Mandog, Maasin, Iloilo. Ginapahayag nga naga-jogging ang biktima sa mga barangay kahapon sa aga sang gintiro ini sang suspect nga ginkilala kay alias Nonoy. Gilayon nga nadakpan ng suspect sa hot pursuit operation. Sunod sa Maasin MPS, nagtuad ini nga iya ginunahan ang biktima bangod sang pamahog sini sa iya kabuhi. Plano nga pasakaan sang kasong ng murder ang suspect. Sa mo nang iya nga motibo nga di grudges o ginunahan niya na lang kay di amo nang iya nga perception nga inakatao muna ang mapatay sa iya. Patay ang manok pangisda matapos nga malumos ang gintuyo sini nga salumon na nakakas nga elisis ang iya sakayan sa baybayon sakop sa barangay Atabayan, Tigbawan, Iloilo. Ginkilala ang biktima kay Mark Roger Grafane. Sunod sa Tigbawan MPS, nagligad ng 30 minutos halin sa nagsalom ang biktima. Wala sa gihapon ini nakabutwa. Rason nga nangayo sang bulig ang iya kaupod sa MDRRMO kag mga katapos ang Philippine Coast Guard. Alas 5:50 na sa na-rescue si Grafane. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Patay ang isa ka senior citizen matapos mabungguan sang wing van sa barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City kahapon. Sunod sa ICPO traffic investigator. Halin sa distrito sang Lapos ang wing van nga ginamaneho ni alias Alex kag ang biktima sakay sa bisikleta. Yara sa tunga sang dala ng wing van samtang sato naman nga bahin ng biktima. Sang hinali lang nga nagliko pa wala ang bisikleta. Rason nga nabungguan ini. Nagsuhot pa ang biktima sa idalom sang wing van. Gintinguhaan ini nga dalon sa ospital apang napatay samtang ginabulong. Patay si alias Krishna, 32 anyos matapos gintiro sa barangay 2 sa La Carlota City sang Sabado. Suno sa kapulisan, ginpahayag nga may gintabo nga katransaksyon ang biktima sa lugar kung sa diin ni gintiro sa makaduha ka beses. Posible suno sa kapulisan nga ang katransaksyon ang nagtiro sa biktima. Giningagaw pa inidala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival bangod sa igo sa ulo. Suno sa kapulisan, posible may kaangtanan sa ilegal nga droga ang motibo sa krimen. Padayon pa nga ginapangita sa kapulisan ang suspect. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Sa Bacolod City, mga barangay nga mapasakop sa street and arena dance competition, 7 na lang sa buong tuig. Pila ka mga barangay nga nag-back out, nagpasa. Yaring balita nga itong gitutugan. Ang naandan nga malapit 20 ka barangay nga nagapasakop sa tuigan nga Master Street and Arena Dance Competition ang nahimo na lang pulo sang tinalikdan nga 2023. Kag subong nga tuig, 7 na lang ang magapasakop. Sunod sa pila ka mga barangay nga wala nagpasakop subong nga tuig, magatutok sila anay sa mga proyekto sa barangay. Sakto ginagasto-gastogin tapos ako daan yung elected kapitan ti hard up pa sa barangay purti hindi ikwe subong yung mag-intar sa maskan. Hindi mo pa kanon karon pigaw ila dance. Itis nga mo subong pa concentration kung paano naton ma-solve ang problema sa baha. Ang problema sa aton mga drainage system ti da gina-maximize naton ang aton nga effort. Mayaraman kung tani makuha ang pondo ang barangay Mansilingan apang health services kag disaster preparedness kuno anay ila asikasuhon sa baylo nga maggasto sa kompetisyon. Sunod naman sa alkalde, nagpabuyan-buyan ang pila ka barangay sa liquidation. Rason nga wala madala nga matagan sang subsidy. Miskin friend pa na, ti ano imonta. It's either hindi tasla hatagan or hatagan tasla kag mapriso ko. So, well, may requirement kita for them to liquidate. Kung ma-liquidate nila, they can join next years. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. 2,000 pesos nga dugang sa benefit package kada session sa Hemoa Dialysis ginaprobahan sa PhilHealth. Mga dialysis provider ginkalipay ang tikang apang mga pasyente nagakabalaka. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Ginaprobahan na sa board sa Philippine Health Insurance Corporation ang dugang nga 2,350 pesos nga benefit package sa tagsa ka sesyon sang hemodialysis. Mahimo na ini nga 6,350 pesos halin sa 4,000 pesos. Ang pagdugang sang benepisyo suno sa Health Secretary kag Chairman of the Board sang PhilHealth nga si Dr. Teodoro Herbosa ang tungod sa pagpanghangkat pinansyal nga ginpangatubang sang dialysis providers kag ospital, pati na ang nephrologists o kon espesyalista sa kidney. Isa sa mga nagsulat sa PhilHealth sa Ilakabalaka among tagiya sang dialysis center ngayon sa Lapas nga nagaplano na kuntani nga magsirado sa katapusan sang tuig. Suno sa ila, perde sila sa 4,000 pesos nga benefit package kung sa rin gina-shoulder sa mga dialysis providers ang balayran sa mga pasyente nga hindi covered sang package sang PhilHealth. Kaangay sang emergency medicine kag professional fees sang nephrologists. Gani ginkalipay sang tagiya ang pagsabat sang PhilHealth sa ilahingyo. Damo ina yung katuan. So kulang inang 4,000 dahil proposed 6,000 tilang tawon pa naman. Subong sunod sa PhilHealth 6, ginadihon pa ang pulisa kon circular sa pagpatuman sa bago nga benefit package. May pagkinahanglan sa pag-increase sa aton sini nga pakete kay syempre nakaagi man ni siya sang ginatawag nato na actuarial study. So amo na nga na-approve man sa aton sini nga board ang increase. Nalakip man sa ginpataasan nga benepisyo amo ang pagpahanugot sang PhilHealth sa mga pribado nga dialysis providers nga mag-charge sang dugang nga bayad kung may mga serbisyo nga kinahanglanon ng pasyente nga lapaw sa minimum standards of care. Makasukot naman ang nephrologists sang additional fee. Ang dugang nga balayran ang ginakabalakan sa mga member patients apang kung mapatuman na, wala na sang mahimo kundi maggasto. Hindi mga tanin kong libre, tiwat ka mahimo, da kaya kalalan tanin mo. Kung magsuburati, bayaran gito eh. Iya lang katiya ko nga ginapadala sa ako nga pang allowance. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mapuso na pabaskog sang Lisan Knights ang pwesto sini sa team standings ng NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament matapos magpangibabaw batok sa Arellano Chiefs. Sampang ipatigayon sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City, gilutos sang Knights ang Chiefs sa score nga 86-79. Ginpangunahan ni Pau Havillonar ang Knights nga nakatigayon sa career high nga 28 points kag 8 ka rebounds. Yara na sa 2-1 win-loss records ng Knights nga tied sa ikaduha pwesto. Samtang sa second game, ginutos sang EAC Generals ang San Beda Red Lions sa score nga 68-55. Nakontrolar sang Generals ang hampang. Kag wala na makalagas pa ang Red Lions. Samtang alas 12 buwas sa Udto, September 18, bantayan naman sa Heart of Asia ang Sambuha sang Perpetual Altas kag league leading nga Binil Blazers. Maghahampang naman alas 12:30 sa hapon ang JRU Heavy Bombers kag San Sebastian Golden Stats. Mga kapuso sa Ulugon, subong nga Setyembre ang World Rabies Day 2024. Sunod sa Iloilo Provincial Health Office, ipatigayon sa Iloilo Provincial Rabies Control Committee ang pagselebrar sang adlaw sang World Rabies Day sa September 27, 2024. Ang kahiwatan ng may tema nga Breaking Rabies Boundaries. Tinutuyo sini nga mapasangkad ang ihibalo sang pumuluyo angot sa makamamatay nga rabies kag kung paano ini malikawan. Pagapasakupan sa mga veterinarians, livestock inspectors kag municipal agriculturists ang hilikoton. Target nga malabot sang probinsya ang rabies-free province sa tuig 2026. Nagresulta sa kinagamo ang televised debate sa mga kandidato sa pagkaalkalde sa Sao Paulo, Brazil. Matapos isa ka kandidato ang ginaboy sang bangko sang iya kasumpong. Sa debate nga ginpasakupan sang anom ka mga kandidato, ginahangkat ni Pablo Marcial si Jose Loes Datena nga panindugan ang pamahog sini sa nakaligan nga debate nga batupan siya. Butang nga ginhimo naman ni Datena. Ang bangko ang nag-igo sa abaga ni Marcial. Gilayon man nga ginpagwa sa venue si Datena samtang si Marcial ang ginpa-check up kag nadiskubrihan nga nag-angkon sang hanog sa iya gusok. Ginakabig nga pinakamabaskog nga bagyo sa nakaligad nga 7 ka dekada ang Bagyo Bibingka sang ina naglandfall sa Shanghai, China. Ang bagyo ang nagdala sang hangin nga may kabaskogon nga nagdangat sa 151 km/h malapit sa sentro sini. Ini ang pangaduha sa pinakamakusog nga bagyo nga si Gloria nga nag-igo sa ginakabig financial hub sang China sang 1949. Bangod sa bagyo,
Ginkanselar ang kapin 1,400 ka flight sa mga eroplano kag ang biyahe sang 570 ka passenger trains. Si Bagyo Bebingka ang gintawag nga Bagyo Verde sang naglabay diri sa Pilipinas. Mga kapuso, 99 days na lang, Pasko na. May mo nyo malantaw ang ininga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, kag sa Bukman, sa aton mga puso abroad, madamo ginya salamat sa padayon nga pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaluan ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.